Batid ni Greed na nasa panganib daw si Kan kung makukulong siya dito. At hindi lang yan, hindi din daw siya makakapaglaro kung hindi siya makakatakas. At sasabihin niya daw lahat, kaya tanggaling na daw nila ang nasa bibig niya. Sa isip-isip ni Greed na humihingi siya ng paumanhin kay Kan, dahil hindi niya ito maliligtas, sinasabi ng guard na ikulong na daw siya hanggang magsalita. Galit na sinasabi ni Greed na magsasalita na daw ito, sa isang kulungan nilagay si Greed, at sinasabi ng guard na tumahimik daw ito. Magsalita na daw siya para matapos na lahat ito. May lumabas na notification na nalikha na ang paghahanap ng Apostle of Justice, S-Ranked Quest. Quest, Apostle of Justice, S-Ranked Quest, Rescue, Heroy. Quest Clear Conditions, Rescue Heroy sa loob ng 7 oras, Quest Reward, tanggapin ang title ng Apostle of Justice, gagawin ang isang linked quest kay Heroy. Apostle of Justice, bukas na ang Courage stat, lahat ng stats ay may plus 10. Matututunan mo ang skill na Unbreakable Justice, Quest Failure, minus 2 levels, makakatanggap ng title na Pagkaduwag. Duwag, bababa ang affinity with NPC, bababa ang probabilidad na makakuha ka ng mga quests. Ikakahiya kayo ng mga NPC na may tamang mga disposisyon. Sinasabi ni Greed na mukhang familiar ang rewards na ito. Ang quest ni Heroy ay na-share din sa kanya, arestado rin daw siya at paano raw niya ito ililigtas sa 7 oras, at may isang penalty kung nabigo niya ang quest, ayaw niya na daw gawin ito. May lumabas na notification na hindi mo na maka-cancel ang quest na ito dahil ito ay naka-process na. Bakit laging daw nangyayari ito sa kanya? 3 oras na ang lumipas, alam niya raw na hindi siya magkakaroon ng swerte. Walang dahilan ang malas na bastos na tulad niya. Ang malas niya daw, kahit sa daan daw hindi pa siya nakapulot ng 10 won kahit nasa 26 years na daw siya. Alam niya sa sarili niya na dapat may hinala siya na may mali. Pagkatapos niya makuha ang legendary class. Gusto niya daw suntukin si Lady Luck sa mukha, biglang may narinig si Greed na may tumatawag sa kanya. Ito pala si Euphemina at tinatanong niya kung nasaan daw ito. Ang boses daw na yan ay mukha si Erina daw ito. Bakit ano daw ba ang ginagawa ng bata na yan dito? Kahit ano raw ang ginagawa niya dito. Basta siya lang daw ang pag-asa niya para makaalis sa kulungan. Ang malas na lalaki na yan. Nasaan daw ba ang bata na yan? May lumabas na notification na may 2 oras ka pa para i-clear ang quest. Nauubos na raw ang oras niya at kailangan niya na daw may gawin para makuha ang atensyon nito. May narinig si Euphemina at napalingon ito at sinasabi na nandun siya. Nagpunta siya sa kulungan at nabigla siya sa mukha ni Greed. Napamura ito at sinasabi niya na tinakat niya daw siya. At buti na lang daw na nakita niya ito, teka lang daw bago niya daw ito pakawalan. Ibabalik niya daw ito sa kanya, ginawa mo ang lahat para magawa ito. Sa isip-isip ni Greed na yan daw ang dagger niya. Ang sweet niya daw at pag tinitignan niya daw ito ng malapitan, ang ganda daw niya. Sinasabi ni Euphemina na meron daw ito isang condition. Gusto niya daw na gawan daw siya ng isang orb. Isang orb na maaaring mag-stock ng maraming magic, sa isip-isip ni Greed na isang orb. Magic tool daw ba ito? Hindi pa daw siya nakakagawa ng orb kahit isa. Kaya bakit niya daw siya tinatanong? Kahit ano mangyari papayag na lang daw siya. Tumango si Greed para sabihin na pumapayag na ito. Sinasabi ni Euphemina na meron pa daw isa, tumigil na daw ito sa pagtawag sa kanya ng isang bata. Ang pangalang niya daw ay Euphemina at tawagin daw ito sa pangalang niya. Bakit daw ginagamit niya pangalang ay Erina at bakit daw ang dami niya condition? Tumango na lang ulit si Greed, nakahinga na daw siya sa wakas. Inabot ni Euphemina ang dagger niya, at kunin niya daw ito. Tinatanong ni Greed kung bakit daw siya nagdesisyon na iligtas siya. Paano naman napunta ang isang blacksmith dito? Sinasabi ni Euphemina na hindi daw ito isang blacksmith. Isa daw itong duplicator, isang hidden class. Dinuplicate at ginamit niya daw ang skill ni Kan noong contest. Nagulat si Greed sa nalaman nito at sinasabi na isang hidden class, pero narinig niya daw na 3 lang ang manlalaro ang meron sila. So isa ka sa kanila, pero kung tinatago mo ang katotohanan, bakit niya daw ito sinabi sa kanya? Sumagot naman ito na kung matututunan din naman nila ang makilala ang isa't isa sa future, bakit hindi na lang ito sabihin? Sa isip-isip ni Greed na isa ka din hidden class, at may isang unique class, at paano niya nalaman ito? Sinasabi ni Greed na maiba daw sila. Meron daw ba ito gusto sa kanya? Ang mga masasamang babae ang tipo ko. Sinasabi ni Euphemina na ano daw ba ang mga pinagsasabi nito? Hindi pa niya daw alam kung ano klase niya, pero kailangan niya na daw ito ipakita at ang iyong mga kasanayan. Kung ayaw daw nito ipakita,
Silang dalawa ay mamamatay dito, natatakot at sinasabi ni Greed na bakit daw ang dami nila. Tinawag ba daw nila ang lahat ng guard dito? Sinasabi ni Euphemina na siya na daw bahala sa 100 sa kanila. Kailangan niya daw tumulong kung gusto daw nila mabuhay dito. Batid ni Greed na ang tanging sandata niya ay ang dagger na ito. Lumabas ang mga kakayahan ng Ideal Dagger. Rating, Unique Durability, 168 Attack Power, 242 hanggang 264. Attack Speeds, plus 11% may bihirang pagkakataon na agad na patayin ang target. Agility plus 20 kasanayan Wind Blasty ay nabubuo. Ang kasanayan Quick Movements ay nabubuo. Restrictions ng user, kinakailangan ang level 180 plus. Kinakailangan ng 450 plus agility. Dapat may Advanced Dagger Mastery. Nagtataka at sinasabi ni Greed na ano daw ba ito? Ganito daw ba ang dagger niya? May lumabas na notification na ito ay isang item na nilikha mo. Ang iyong pag-unawa ay nasa 100%, isang penalty ay nag-apply dahil ang mga kondisyon ng item ay hindi natutunan. Ang iyong attack power ay bumaba ng 20% at 50% lamang ng mga option ang magiging epekto. Sa isip-isip ni Greed na sobrang cheap daw nito, hindi daw siya makapaniwalang na binigyan pa rin daw siya ng penalty kahit siya daw ang may gawa nito. Tinatanong ni Euphemina kung assassins daw ba siya. Di ba may Advanced Dagger Mastery requirement yan? Nagtataka ito at sinasabi na teka lang daw, pero nakakasiguro daw siya na ikaw ay Master Craftsman rank Blacksmith. Ano daw ba ang nangyayari sa isip-isip ni Greed na itong bata na ito? Parang nakita niya ang mga detalye ng dagger, ibig sabihin magaling siya tumingin ng mga item. At hindi pa niya masyado naiintindihan ang mga bagay. Sumisigaw si Euphemina na papunta na sila dito, napalingon ito at biglang may bumato sa kanya at naiwasan niya naman ito. Ang bata daw na ito ay hindi lang siya binalaan, umatake na si Greed at ginamit niya ang Wind Blast, tumalsik ang mga kalaban gamit ang malakas na hangin. Sinasabi ni Euphemina na ang galing naman nun, galit naman sinasabi ni Greed na tatayo ka lang ba dyan Euphemina? Sinasabi ni Euphemina na sa anumang bagay bukod sa pagliligtas sa kanya, labas na daw siya sa iba pang mga trabaho. Plus, hindi daw mura ang serbisyo niya. Batid ni Greed na bakit niya sinusubukang maglaro ng hard to get. May lumabas na notification na may 1 oras at 25 minuto ka para ma-clear ang quest. Napapamura na lang si Greed dahil wala na daw siya oras para dito. Hindi niya daw kaya silang lahat na mag-isa. Sinasabihan niya si Euphemina na huwag daw siyang ganyan at tulungan niya daw siya dito at iligtas daw nila ang mga tao. Sinasabi ni Euphemina na kung ang matanda kan ang sinasabi mo iligtas natin. Tinatanong ni Greed kung nahuli din ba siya, kung yan ang kaluwagan, pero sa anuman kaso, pero ang taong gusto niya daw na iligtas ay isang lalaki na ang pangalang ay Heroy. Tinatanong ni Euphemina na sino ba yan, sumagot naman si Greed na hindi daw siya sigurado dahil minsan niya lang siya nakita. Sinasabi ni Euphemina na ano daw ba yan, ayaw niya daw talaga magligtas ng taong hindi niya kilala. Iyon ay ikonsiderar na overtime, galit na sinasabi ni Greed na naiinis din daw talaga siya dito. Dahil nahuli din siya, hindi daw ba siya pwede makinig na lang sa kanyang, spoiled ass bata ka? Sinasabi ni Euphemina na sigurado daw siya na sinabi niya sa kanya na huwag siyang tatawagin na isang bata. Biglang nagpakawala ito ng skill na Spear of Destruction, na papalapit sa mga guard. Nagulat si Greed sa malakas na pagsabog, mag-ingat daw sila delikado yung mga tao na yan. Sa isip-isip ni Greed na sa tingin niya daw na ang lakas niya ay malakas kahit hindi binabanggit ang incantation. Kasing lakas niya si Yura. Sinasabi ni Euphemina na tulungan niya daw sila na iligtas ang lalaking yan, sa ngayon. Pero mas maganda daw talaga kung tumigil na siya sa pagtawag sa kanya na bata. Sinasabi ni Greed na may halong kaba at takot, na patawarin niya daw siya sa mga nagawa niya mga kasalanan. Gaano pa daw kalayo ang pupuntahan nila? B3 ang pinakamababang floor. Kailangan nating pumunta sa B4, may lumabas na notification na mayroon ka na lang 1 oras at 10 minuto para kumpletuhin ang quest. Sinasabi ni Greed na sigurado ka ba na mahahanap nating si Heroy. Sinasabi ni Euphemina na hinahanap daw niya siya sa B1 at B2 habang hinahanap daw niya siya wala naman daw siyang ganoong nakitang user. Nakakuha daw siya ng isang impormasyon na may B4 mula sa pinagkakatiwalaang tao. At ang ibig sabihin niya daw aling daan dyan ang B4. Biglang may sumigaw at sinasabi na bumaba daw sila at lahat daw sila ay magpunta sa baba. Tumatakbo si Greed at sinasabi na takbo muna daw sila dito. Napatingin si Euphemina sa baba at sinasabi na ang ganda ng bulaklak sa madilim na lugar na ito.
sa underground area. Sinasabi ni Greed na teka lang daw, huwag niya daw hawakan yan, tingnan niya daw ito. Konektado ang lahat sa corridor na ito, nagpapasalamat naman si Greed dahil nakikita ang mga trap sa plain sight. Hindi dapat maging delikado basta mapanatiling mag-ingat. At biglang nahulog ang trap at muntik na itong natamaan. Napatingin ito kay Euphemina at sinasabi niya na maganda daw kasi ito. Sinasabi ni Greed na mag-ingat daw ito, at hindi ito panahon para mag-relax. Sa isip-isip ni Greed na kumalma lang daw siya, napakanta ito ng "Baby kalma, kalma," biglang may nahulog sa kanya na malaking bato. Galit na napatingin si Greed kay Euphemina at sinasabi niya na nagutom daw kasi siya. Bigla ito nakakita ng bulaklak at sinasabi niya kay Greed may ibang bulaklak dito. Napansin ni Greed na may papalapit ulit sa kanya na isang trap. Galit na sinasabi ni Greed na hindi na daw siya reasonable. Huwag na daw ito mga tuwiran. Paulit-ulit na daw niya ito ginawa. Kailangan niya daw bang sabihin na may mga bitag dito? Sinasabi ni Euphemina na kailangan daw nila na i-activate nila in advance upang iligtas siya. Sa ibang banda kailangan nating magdagdag ng additional na gawain, at kailangan pa daw ba niya na makinig sa kanya? Natagpuan na sila ng mga guard at tinatawag nila ang mga ibang kasama nila. Sinasabi ni Euphemina kung saan pupunta si Greed. Sumagot si Greed na ito daw ang pinakamabilis na paraan para makababa. Iwan niya daw sila sa kanya, wala daw itong armor kaya hindi daw siya makalaban. Tapusin niya daw sila ng flame shot o kahit anong bagay, hahanapin niya daw si Horowi. Sinasabi ni Euphemina na isa siyang selfish na lalaki. Kung gagamitin niya daw ang fire sa close na lugar na ito, sigurado daw siya na toasted daw sila dito, tulungan niya daw ito hanggang sa huli. Sa isip-isip ni Greed na isa siyang duplicator, kaya niyang duplicate ang lahat ng skill. Karaniwan, ang pinakadakilang flow ng powerful magic spells ay ang long casting time. Pero sa tingin niya daw siya ay isang magician na kaya niya ay cast instantly ang spell. Anong cheat ito? Nagpapasalamat naman ito dahil hindi niya naaalahanan ang bagay na ito. Hindi niya na kailangan bantayan ang likod niya dahil nandyan naman siya. Block niya daw silang lahat bata, bumitaw ito ng skill na Frost Queen's Breathy. Sinasabi ni Euphemina na patuloy pa din sila sa pagdating, kahit marami na daw itong napapatay. Magandang gamitin ang malawak na mga spells ng flame, pero sasabog daw siya kasama nila. Meron pa daw siyang 11 na spells na natira mula sa quest kay Piaro, hindi daw siya matatalo sa mga guard lang. Pero ang problema ay, sa lahat ng mga guards. Hindi niya daw makita ang 5 knights ng Winston, sinasabi ng guard na ang isa sa kanila ay humiwalay. Kaya hatiin nating ang ating grupo at sundan ang isa. Sumang-ayon naman sila. Nagpakawala naman ito ng Sword of Light. Sinasabi ng guard na lalaban ba siya hanggang dulo. Sa isip-isip ni Euphemina na sa ngayon tupadin mo ang iyong pangako, meron pa daw siyang 10 natitirang spell. Hanggang meron pa daw siyang limit. Bilisan mo Greed. Mga 50 oras na ang nakakalipas sa totoong buhay. Isang tao lang, iligtas niya daw ito, nasa limitasyon na daw siya, hindi niya daw kaya ito ipagpatuloy. Sumigaw si Horowi at narinig ito ni Greed. Ang abnoy daw na yan. Sinali daw siya sa lahat na ito, nagsasalita pa sana ito kaso meron itong nakasalubong na guard. Sinasabi ng guard na siya daw si Leo, Knight of Winston, narinig niya daw na siya ay nakatakas sa kulungan. Kung nagtatrabaho daw siya kay Horowi, alam niya daw na pupuntahan niya ito. Sa isip-isip ni Greed na siya ay isang knight na nasa level 180, ano daw ang gagawin niya? Nakakuha daw ba siya ng ilang bola? At lahat daw sila ay tumatahol at wala pang nakagat kanina pa. Nakikita daw ng knight na mataba daw ang bibig nito at pasmado, awit daw siya, papatayin niya daw sila at magpasalamat daw ito sa kanya. Sa isip-isip ni Greed na sobrahan na daw ba siya sa pag-aasar sa kanya? Nagpakawala ito ng Blacksmith Rage, Quick Movement, may lumabas na notification na ang iyong attack power at attack speed ay lubos na tumaas ng 20 seconds. Ang iyong agility at evasion rate ay lubhang tumaas sa loob ng 1 minuto, kailangan niya daw siyang harapin. Nagulat naman ito na nandyan na pala siya. Tumalsik si Greed sa ginawa pag-atake ni Leo, sa isip-isip ni Greed na sobrang bilis niya, kahit na block niya ng bahagya, kung wala daw ang dagger at quick movements, tapos na daw siya. Sinasabi ni Leo na isang insulto daw sa kanya ang pag-block ng kanyang pag-atake. Isang blacksmith lang ang nagnahas na saktan ang kanyang pride, hindi na daw siya magagalit. Sa kanyang fatal flame sword, siya daw ay mamamatay. May lumabas na notification na 17,300 ang natanggap mong pinsala. Dahil umabot na ang iyong health sa pinakamababang posibleng halaga, hindi madaling mamatay ang legend, na-activate ang resistant mo sa lahat ng pag-atake ng 5 segundo.
Sinasabi ni Greed na kahanga-hanga daw ang lakas nito. Kailangan niya daw na uminom ng potion, nagtataka ito bakit daw ito huminto. Nakapagsalita pa nakapagmura pa, gago ka Greed. Naalala niya ang sinabi ni Euphemina na pag ginamit niya ang flame dito pati sila kasama din. Sinasabi ng Abnoy na knight, kung ano daw ba ang ginawa niya sa kanya. Nagyayabang at sinasabi ni Greed na iba daw yan sa ibang skill. Isang cake lang daw siya. Mukhang Abnoy, may lumabas na notification na natalo mo ang isang Knight of Winston. Ang title Night Slayer ay nakita na, nakuha mo ang susi ng kulungan, nag-level up ka na, kasalukuyang nasa level 45 ka. Nagbukas na ang pintuan, at may pumasok na liwanag at biglang dumating si Greed, at sinasabi nito na pinaplano niya daw itong suntukin pero mukhang nasa pintuang siya ng kamatayan. Heroy, sinasabi ni Heroy ikaw ang disciple ni Khan, may lumabas na notification na quest cleared, nakuha mo ang ikalawang klase na ang Apostle of Justice's partner, nabuksan na ang courage stat, ang kasanayan na sacrifice for justice ay nabuo, nakuha mo ang title. One who overcomes hardships, ang indomitable stat ay nabuksan. Nabuo ang kasanayan malakas na kalooban, may lumabas din na notification na natapos na din ni Greed ang quest, nakuha mo ang title Apostles of Justice, nabuksan na ang courage stat, lahat ng stats plus 10, ang kasanayan Unbreakable Justice ay nabuo, ang iyong reputasyon sa Winston ay sumikat. Max affinity sa mga residente ng Winston, biglang lumuhad si Heroy kay Greed at sa isip-isip nito na kahit sino pa daw siya. Basta tinulungang daw siya tapusin ang quest na ito. Ang kanyang loyalty ay nasa kanyang, sinasabi ni Heroy na siya daw si Alun Beter, descendant ng The Blue Wolf, sa paglalagay ng pangalan sa Apostle of Justice's partner, susunod daw siya dito at para mabayaran ang mga utang niya dito, nagtataka si Greed kung ano ang nangyayari sa kanya, nawawala na ba siya sa sarili niya. Dahil natapos mo ito, pa-like and subscribe naman mga bossing, shout out ko lahat ng mga sumusuporta sa aking, salamat.